Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. No? So, bago magsimula, nais ko lang rin munang magpasalamat sa Panginoon dahil nag-birthday yung anak ko last Wednesday. Ano po. So, 4 years old na siya. So, salamat sa Diyos. Napakabilis ng panahon. Ano? Parang kailan lang. Amen. Amen. So, salamat sa Diyos sa mga pagpapala niya sa akin, sa family niya, sa family ko at sa mga anak ko. At bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Ano po? So, salamat sa Diyos, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God, sa hapong ito, Lord. Tunay na kaibuti mo sa bawat isa sa amin. Dakila ka, banal namin na Diyos. Lord, ikaw yung mapapurihan sa hapong ito, Lord. Ano man yung nais mong ihayag, Lord, ibukas mo yung aming puso't isipan na maunawaan, Lord God, yung nais mong hayag sa hapong ito. At ang kapurihan, Lord God, ay sa iyo lamang aming Ama. In Jesus' name, Amen. So, hallelujah. Amen. So, nagpapatuloy po tayo sa ating tema, ano po, sa buwang ito na Knowing God. Ano po, so, pinangunahan tayo ni Pastor Jonathan. Siya po yung, meron tayong 5 weeks. Sabi ni Pastor Jonathan, 5 weeks. So, ibig sabihin, nahihirapan siyang maghanap kung sino yung, yung magsasalita dun sa 5 weeks na yon, no? So, it's a challenge naman talaga, ano po. And then, pangalawa, si Pastor Matt. And then, ako na nga po, yung kay Pastor Matt, sabi niya ron, ano ba yung naging topic ni Pastor Matt? So, knowing God, worth it. So, natatandaan ko rin yung yung sabi niya, without God, mahirap magtagumpay sa buhay natin, Without God, hindi natin mapagtatagumpay ano yung problema natin. So, yun po yung nagrema sa akin. And then, bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, sabi kasi, yung tema kasi natin, knowing God, So, tanungin muna natin yung ating sarili, So, hindi pa to yung tanong sa huli, Dalawang tanong muna. So, habang nagpapatuloy po sa aking pag-mensahe, tanungin natin yung sarili. Sabi kasi dito, knowing God. So, tanungin natin yung sarili natin na kilala ba talaga natin si Lord? So, pangalawa, kilala niya rin ba ako? So, to weigh the other, po. So, naranasan nyo na ba sa ating sarili, sa ating mga kaibigan na minsan, binati natin, hindi tayo nakilala. So, whether maybe nagbago yung physical nating itsura or nagbago talaga tayo. So, okay lang naman yun, So, ang mahirap, yung pagharap natin kay Lord, hindi niya tayo kilala. So, wala na tayong babalikan. Unlike nung dito, pwede pa nating i-recall, So, napaka-importante na kilala rin tayo ni Lord, po. Amen? Sabi nga sa TNO, langit-langitan po yung ating mapupuntahan, mararating. So, sa aking tema, sa pagpapatuloy po ng ating mensahe ngayong hapon, so, nagmumula po doon sa Jeremiah, Jeremiah, living the promise of hope and future. Sa Jeremiah 29, 11 to 14, So, babasahin ko po, sabi rito, yan. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you future and hope. Sa verse 12, in those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. Sa verse 14, I will be found by you, says the Lord. I will end your captivity and restore your fortunes. I will gather you out of the nation where I sent you, and will bring you home again to your own land. So, amen. So, very familiar sa atin tong tong teksto na to. 'Di ba? So, lalo na yung verse 11. Ito yung mga bagay na alam mo pag napagtagumpayan mo yun, ito pala yung plano ni Lord, So for I know the plans. Ito yun So 'di ba? Pag may mga bagay na napagtagumpayan tayong problema or mga pagsubok, ito yung yung madalas na i-quote ng mga kapatid natin, So kaya pala nangyari 'yon, ito pala yung plano ni Lord. So yun po.
So, ang topic natin ngayon, Living the Promise of Hope, ano? So, bigyan natin ng history yung teksto. Bakit ba sinabi ni ano to? Actually, yung pangakong yan sa mga Israelite eh. Ano po? Pero bakit natin kiniklaim din sa buhay natin? Kung titignan po natin yung yung history, yung Genesis, kasi nangako po ang Diyos kay Abraham, pagpapalain kita yung mga lahi mo, sindami ng bituin at saka ng buhangin, sa dalampasigan. Yung pangako na yon, yun po yung dumuduktong sa atin, nakuha niya po. Kasi tayo bilang tumanggap kay Kristo, magiging descendants din na po tayo ni Abraham, So, yun po yung kaduktong nun. Kaya, yung pangako na ito, ay kiniklaim natin kasi we are blessed. So, yung mga Israelite, kung paano pagpapalain din po tayo. Amen? Hallelujah. So, ang sabi doon sa chapter 29, kasi nasako po ng Babylonia yung Israelite. And then, anong nangyari, dinala po sila sa Babylon. Kung alam niyo po yung Babylon, sa Iraq po yun, So, doon sila dinala, yung mga bata, matanda. So, halos lahat, yung mga, basta lahat yung mga pari. So, dinala sila doon. At ang sabi, for 70 years. Base po doon sa chapter 29, 70 years silang mag-i-stay ron. So, napakatagal, So, makaka-relate tayo doon, bilang isang OFW, Di ba? Makaka-relate tayo dahil dinala tayo rito. So, matagal-tagal. Ako 18 years na ako rito, So, dito na pumuti yung buko. Every time na magsasalamin ako, ito kaagad na nakikita ko, yung puti ng buko. So, salamat sa Diyos at gano'n, So, hindi na. Tulad ng patutuan ni Brad Edgar, hindi natin nakakasama yung pamilya natin. So, hindi gano'n ka-access tayo doon sa mga gusto natin gawin, ganun yung pakiramdam ng mga Israelite. Kaya sila ay, Lord, pinabayaan mo na ba kami? So, ganun yun yung history noon. Amen? So, sa talatang ito, nakita natin yung pag-asa, yung layunin, yung katiyakan na tutulungan tayo ng Diyos. So, sa gitna ng mga kawalan. So, yun yung mga pangako ng Lord sa atin. Amen po? Amen. Hallelujah. So, sa tekstong ito, meron po tayong 3 puntos na ating, God's plan are plans of goodness. So, yan lang po yung aking PowerPoint. Amen. So, sabi sa Jeremiah, yun. Amen. Jeremiah 29:11, ba't pa lumiyong-lingon pa ako ron? Amen. Hallelujah. Talagang ang sarap pong tumayo rito. Hallelujah. Amen. Kaya Remed, I feel you, ha? Hallelujah. Sabi dun sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Ito lang yung English ko Sayang wala si wala si... Hallelujah. Welcome, Ate Alex. Amen. Hallelujah. Sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, Sabi, says the Lord. NLT po to, NLT, yun po yung pinagkuhanan ko, They are plans for good and not for disaster, to give you a future and hope, So, alam naman natin na yung plano ng Diyos sa atin ay para sa mabuti talaga, kasi talagang ang daming pangako ng Diyos sa Bible, So, minsan mahirap unawain na yung problema, yung paghihirap, yung pagdurusa, kasama pala yun sa plano ni Lord. Kasama pala yun. Kaya pala nararanasan natin yun. So, amen. So, tinuturoan tayo sa church, sa mga pagsisimba, tinuturo tayong maniwala na si Lord yung magpo-provide ng lahat. Siya yung mabuti ang Diyos. So, kaya lang sometimes nahihirapan tayong unawain yung mga sitwasyon na nararanasan natin. Amen. So, bakit kaya? Una, we cannot see God. So, hindi natin nakikita yung plano ni Lord Ganun So, kaya parang minsan nahihirapan tayo magtiwala sa Kanya. In spite na parang lang yung yung mga Israelita
total nasimulan naman na ni Kuya JR yung sabi na nung ilalabas sa pamamagitan ni Moises, no, inutusan ng Lord si Moises na ilabas yung mga Israelites sa Egypt, no. So bago ilabas yun, napakaraming himalang ginawa ng Diyos. Di po ba? Para lang mapakita na ang Diyos talaga yung nagpapala sa Israel, makalabas sila sa Egypt. Ano po? For 40 years, ginabayan sila ng Diyos. Just imagine, 40 years, So dahil din naman sa katigasan din ng ulo ng mga Israelites, kung titignan, hindi naman talaga abot daw talaga ng ng 40 years. Pero dahil nga sa katigasan ng ulo ng Israel, tumagal lang gano'n. So ganun ba katigas yung ulo natin? So, minsan, amen. So, kailangan talagang maranasan natin yung mga bagay para lang makita natin yung pagpapala ni Lord. Amen. So, yung nga, alam na ilang bang 8 ba yun, yung bago ilabas sila. Anyway, basta, 10 po. Amen. Hindi ko na iisa-isahin, hindi ko na rin kasi yun yung mga plug, po. Amen. So, then, yung nga, sa 40 years silang ginabayan. Andun pa nga yung burning bush na sinasabi kanina ni Kuya JR, yung burning bush, yung siyang kasama nila sa paglakad. Pero, tapos, nalingat lang si Moises, nagdasal lang sa bundok. Pagbaba, may iba na silang sinasamba. So hindi nila ganun yung mga Israelite, So tayo ganun ba tayo? Nakikita nalingat lang ng konti, iba na yung sinasamba nila, So in spite of the blessing, in spite of yung mga pagpapala ng Lord sa atin. So minsan doon tayo nagfo-focus doon sa problema, Doon tayo nagfo-focus doon sa mga nararanasan natin, So bakit kaya, dapat pagka ganun nararanasan natin yun, kailangan matutunan natin, ma-appreciate yung small things sa buhay natin, po. So, yung matuto tayong ma-appreciate yung buhay natin na magising tayo sa umaga, ay may kalakasan, So, pag doon nagsimula tayo, magsisimula na yun later on, salamat, may nakapagtrabaho pa ako, nakapasok pa ako, Amen. Amen. Hallelujah. So, pangalawa, we don't trust the promises of God, So, ang daming pangako ng Diyos sa atin, Ang daming, I will protect you, I will guide you. So, kailangan nating i-claim. So, napipik pa ako. Amen. So, hindi naman nasisira yung Diyos sa mga pangako niya, So, yung tao lang talaga yung yung sumisira, Ang tao, pag nangako, expect mo yan, either tutuparin yan o either na kinakalimutan talaga. So, amen. So, maraming dahilan. Pero ang Diyos, pag nangako, no matter what happens sa buhay mo, tutuparin ni Lord yon. Po? Amen? So, pagka ganong hindi na natin nakikita yung mga pangako ng Lord sa atin, so, andun na, mabibuild na yung yung frustration, yung lungkot, So, wag tayong malulungkot, yung self-pity, So, wag na amen. So, pagka ganon, so malilimitahan na yung pangako ni Lord, yung plans of goodness, May plan siya sa atin yung goodness nga, lahat nga sa kabubuti natin. So, amen. Sabi sa Proverbs 3:5-6, ito famous din to, Alam niyo rin to, Lahat familiar tayo dun sa mga teksto, Sabi rito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, amen. So, magtiwala tayo, So, let your heart lean on Him, Wag, ano man yung pagdududa, So, natin sa ating puso, kailangan nating pagkatiwala sa Diyos, po? So, let your tongue confess Him. Sabi rito, yung confess daw po, yun po yung pag-surrender sa Panginoon, po? Through Jesus Christ, So, trust Him and follow Him even na under trouble po tayo. Amen? So, let your action prove your faith in Him and He shall direct your path. So, magtiwala tayo sa Diyos nang hindi sa ating sariling kakayahan lamang. Yun yung yung pagka nagmamadali tayo dun sa sagot ni Lord, nag-take action na kaagad tayo. Inuunahan na kaagad natin si Lord, po. So, wag ganon.
Walang ganon. Amen. So, kailangan hintayin natin yung sagot ni Lord. Amen. Sa tamang oras, sa tamang panahon. Ano po, ibibigay ni Lord yon. Amen. So, lagi nating isipin na mahal tayo ng Diyos, hindi kailanman niya tayo pababayaan. Ano po? Amen. Amen. Hallelujah. So, hindi niya tayo dadalhin sa sitwasyon na hindi natin kaya, no? From the beginning, kilala na tayo ng Diyos. Kung nabasa niyo po yung yung purpose-driven life, so bago pa man tayo isilang, amen. So, kilala na tayo ng Lord, yung bilang ng buhok natin, yung genes natin, yung blood natin. So, alam na ni Lord yan. So, alam ni Lord kung ano yung capability natin, So, hindi niya na tayo dadalhin sa sitwasyon na malulugi tayo. Amen po? Amen. Hallelujah. So, ang sabi po doon sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for good for those who love Him, who have been called according to His purpose. So, amen. So, naunawa natin yun na ang lahat ng bagay ay para sa kapakinabangan ng mga umibig sa Kanya. Amen. So, ano man yung nangyayari, pakinabang po yun sa atin. Amen. Kung nahihirapan ka ngayon, later on, marirealize mo, ito pala yun. Ito pala yun. Amen. So, kung nawalan ka ng trabaho, tinuturuan ka ni Lord na magtiwala sa Kanya. Amen. Hallelujah. Pinapakita din dito yung kapangyarihan ng Diyos, na ang Kanyang kakayahang magdulot ng kabutihan, kahit nasa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay. So, yun po yung plan of goodness niya, So, alam naman po ng Diyos yung talagang mabuti para sa atin. Kailangan lang talaga nating magtiwala, So, amen? Marami po yung, may pag-asa talaga, may pag-asa, Binibigyan talaga lagi tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Ayan naman ako. So, point number 2, seeking God with all our heart. Ayan, point number 2 na po tayo. Amen. So, mabilis po ba? Okay lang po. Amen. Sabi rito, Jeremiah 29:12-13, in those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. Sa mga panahon na yon, kapag ikaw ay nanalangin, ako ay makikinig. Kung hahanapin mo ako ng buong puso, masusumpungan mo ako kung hahanapin mo ako ng buong puso. So, ang sarap po ng pangako ng Diyos, So, ang tanong, paano ba natin mahanap yung pangako ng Diyos ng buong puso, Una, you must be willing to give your life to Him, So, parang ang hirap unawain, yung life kasi, pero medyo sisimplihan lang natin, Ito po yung binigay ni Lord. So, you must be willing to give your life to Him, Ano ba yung life na sinasabi diyan sa yung time natin, kung saan kasi nakaikot yung oras natin, so doon po umiikot yung buhay natin. So bigay natin yung life, yung time natin sa Diyos, So hindi naman masama yung career, hindi masama yung trabaho, hindi masama yung unahin natin yung pamilya natin, So hindi masama yung magsaya dahil yan po ay biyaya ng Diyos sa atin, Binigay talaga sa atin ng Diyos yan. I-enjoy po natin yan, Kaya lang pag pinaglaanan natin ito ng oras ng higit pa sa Lord, so doon na medyo magkakaroon ng complication, So hindi ko naman ito so hindi ko naman ito sinasabi itong kasalanan, pero ano man yung mga bagay na sumusobra, masama, po. Amen? So kung paano binibigyan natin ng oras, effort yung ating career o mga trabaho, So ganun din, bigyan natin ng effort yung ng mga sigit ang Diyos, So hallelujah. Kasi sabi po dun sa, sa Biblia, nalimutan ko yung mahalin natin yung Diyos ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, so ng buong lakas, ng buong pag-iisip. So, yun ang nais ng Diyos sa atin, na makita sa atin, Sabi nga, may isang Kristiyano yung nagtanong, sabi niya, Lord, how can I find you? Sabi, yun ang tanong ng isang Kristiyano, Ang sagot ni Lord ay, tanong din. So, how can you chase your dreams? Amen? So,
How do you chase your dreams? Ano? Amen. Sorry, hindi ako. So, how do you chase your dreams? So, ibig sabihin, kung paano natin pinapahalagaan yung karir natin, yung trabaho, yung pamilya, so, ganun din, mas pahalagaan natin ng Diyos. Ano po? Amen? Halleluja. So, pangalawang punto sa Pangalawa, seeking God with all our hearts, our life is no longer ours. So, hindi na po sa atin yung buhay natin. So, once we accept Jesus Christ as our personal Savior, so, hindi na tayo yung nagmamay-ari ng buhay natin. Dapat maintindihan po natin yun. Amen? Hallelujah. So, patay na tayo sa kasalanan. So, kung hindi naman din natin kilala si Jesus, mas lalo pong patay rin tayo. So, kung paano nakilala natin at tinanggap si Kristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas, siya na yung magmamay-ari ng ating buhay. Ang sabi po dun sa Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, ang Diyos na po talaga yung nagmamay-ari ng buhay natin. No? Siya na yung dapat na may control sa buhay natin. Kaya sabi, we became the ambassadors of Christ. We became the representatives of Christ. We became diplomat. So, alam niyo po ba yung lalo na yung mga diplomat, yung ambassadors, po yan, So, nire-represent nila tayo dito sa bansang Qatar at sila ay very magalang sila. So, kailangang kakausapin nila yung mga respeto talaga, andun yung yung pagiging mapagpakumbaba. Amen? So, how much more tayo na mga Kristiyano, dapat maging ganun din, Amen? Pangatlo, seeking God with all our hearts, understand that we exist for His sole purpose. Amen. So, may plano yung Diyos sa atin, So, may layunin ng Diyos sa buhay natin, So, may plano na makalangit, So, yung pleasure to knowing Him, so, yung pleasure na makilala siyang mabuti, yung pleasure na to worship Him, to glorify mo, isang malaking pagpapala po sa atin yon. Isang malaking pribilehiyo para sa atin yon. Yung sole purpose na yon. Kung tayo nga, may mga kakilalang mga sikat, medyo tayo, medyo proud tayo. Parang, kung si Kuya Minyong kilala ng Emirian, very proud na proud yan. Di po ba? So, ganun tayo. How much more kung tayo ay malapit tayo sa Diyos. Napagsisilbihan talaga natin yung Creator na gumawa sa buhay natin. Di ba napakasarap isipin na yung Diyos pinaglilingkuran mo, sino ba tayo para maglingkod sa Kanya? Amen. So, malaking pribilehiyo po yun. Amen. Hallelujah. So, yung ituring kang isang anak, ituring kang isang kaibigan ng isang Diyos, masarap na yun, Iba talaga yung pakiramdam na yun, Amen, amen. So, ganun kabuti yung Diyos, Ganun kadakila yung Diyos, Biro mo Diyos, nagpakababa para lang ituring kang anak, kaibigan, po. So, napakasarap pong isipin na ganun, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ina naman. Hallelujah. So point number 3, so ito po yung huli, So embracing God's future with hope. Amen. So mula po dun sa Jeremiah 24:19. I will be found by you, says the Lord. I will end your captivity and restore your fortune. I will gather you out of the nation where I sent you, and I will bring you home again to your own land. So bilang isang OFW, parang sabi niya ka rito, I will bring you home. Hallelujah. So parang inilaan sa atin tong verses na ito, especially sa akin, So kasi may time talaga na uuwi tayo, uuwi talaga tayo sa Pilipinas. Darating yung time, ayaw man natin at gustuhin man natin ayaw, o talagang uuwi tayo sa Pilipinas. Darating yung time na uuwi tayo sa Pilipinas. Yung iba magma-migrate siguro sa Australia, Canada, so kahit saan, ilaan sila ng Lord. So yung karanasan natin dito sa Panginoon, dito sa, yun na yung yung maglalaan na kung paano
yun na yung magagamitin natin, bilang sundalo ng Diyos, Amen. Yung mga karanasan natin na ito. Hallelujah. So, itong verse na to, nung binubulay ko siya, kasi may mga tanong ako sa sarili ko, So, amen. Hallelujah. Sabi ko, palibasa late na ako nakapag-asawa at late na rin 4 years old pa lang yung bunso ko. Lagi nagpapop up sa isip ko, pag 16 na ako, paano kali yung anak ko nag-aaral pa. So, amen. Laging nagpa-pop up sa isip ko yon. Pero ito yung sinagot ni Lord eh. Ito pala yung sagot ni Lord. Kasi, amen, hallelujah. So, and then, nabasa ko pa yung sa Proverbs 10:6, sabi dito, the godly are showered with blessing. Amen. The words of the wicked conceal violent intention. Sa ibang translation, sabi niya, blessings crowns the head of the righteous. Amen. Sino pa ba yung godling sinasabi rito? Sino yung godly? Amen. Sino yung righteous na sinasabi rito? Siyempre, yung godly, yung sino mang tumanggap kay Kristo. Amen. Yung righteous, yung sino mang tumanggap kay Kristo. Amen. We are righteous kasi, we are godly kasi, we accept Jesus Christ. Amen. If we accept Jesus Christ, ang sabi, showered with blessing. Amen. Kinilaim ko to. So, yung pala yun. Amen. So, ito pala yung sagot ni Lord. Kaya yung worry ko, naibsan. So, hindi na, amen, hallelujah. Kasi, blessing eh. Sabi niya, blessing eh. Yung godly, yung righteous, showered with blessing. So, ano pang ikakatakot ko? So, mauwi man. Pero hindi naman ako magre-resign. Ano po? Hallelujah. So, kalooban ni Lord. Yung isang Kristiyano, ano man yung plano niyan, lagi nating idinudulog sa Panginoon. Huwag tayong basta magdidesisyon. Lagi nating ilalapit sa Panginoon. Ano po? Kung gusto mo nang umuwi, idulog mo sa Panginoon. Sabihin natin kay Lord, Lord, gusto ko nang umuwi. Pag ayaw ni Lord, ba't ka uuwi? Di ba? Hallelujah. So, ganon. Anyway, so, kaya yung mga sabi, kahit saan man tayo dalhin ni Lord, we are blessed. Amen? Kung saan man tayo nagtatrabaho, pinagpala ni Lord yung kumpanya na yon dahil sa iyo. Amen? So, hallelujah. So, yung mga nakakasalamuha mo, pagpapala ka sa mga yon. Amen? Kaya, huwag kang magiging makulit na. Amen? Kasi isipin mo, pagpapala, blessed ka ni Lord, tapos isa ka sa nangungulit doon sa kumpanya mo. Hallelujah. So, purihin ng Diyos. So, ito yung kasagutan. So, naipsan yung laging iniisip kong ganun. Amen. Paminsan-minsan. So, amen. May 2 puntos po tayo rito sa huling So, sabi rito, God promises restoration and deliverance to His people who seek Him earnestly. So, amen. Panunumbalikin ng Diyos yung mga nawawala sa atin. Amen. Deliverance, paglaya. Hallelujah. So, ibabalik ng Diyos yung mga nawala. So, palalayain tayo. Amen. So, minsan, hinahayaang maranasan ni Lord yung mga pagsubok para mas makita natin yung kabutihan ng Diyos. Amen? So, hinahayaang mangyari ng Diyos yung mga bagay na mahirap tanggapin para mas makita natin yung kapangyarihan niya. So, napakita po ng Diyos sa atin yung, ilang beses, napakabuti po ng Diyos, So, kahit na yung mga Israelite, ay ilang beses mang magkasala, ilang beses mang naging unfaithful sa Diyos, andun pa rin yung once na nambalik sila sa Diyos, once na dumulog sila ng may katapatan sa Diyos, so andun pa rin yung yung pagpapala ng Lord. Hindi nawawala yung pangako niya, yung blessings niya sa kanila. So, ganoon rin po tayo, Kaya nga yung sabi kanina, yung kung talagang hahanapin mo ko ng may katapatan, So, andun panunumbalikin niya at hindi niya yung pangako niya, I will bless you, hindi niya aalisin yun. Talagang andun na yun. Nasa sa atin na lang kung paano natin tatanggapin po. Amen? Hallelujah.
may sinabi po rito si Rick Warren, sabi niya, God is more interested in your character than your comfort. So, God is more interested in making your life holy. Amen. Welcome, Kuya. Amen. So, amen. Hallelujah. Sabi po ni Rick Warren, God is more interested in your character than your comfort. Amen. So, God is more interested in making your life holy than He is making your life happy. Amen. So, andun po talaga yung isang Kristiyano kailangan talagang matransform kailangan talagang baguhin ni Lord yung character natin. Yan, si Enzo, yung mga bata, kahit magtatakbo lang yan dito, okay lang yan, kahit magsisigaw, mag-iingay. Ang mahirap yung matanda. Hindi po nakakatuwa yun, So, yun po yung nais ni Lord sa atin, Kung kaya minsan, nararanasan natin yung mga bagay-bagay to transform us, Kailangan baguhin yun, Amen. May problema talaga kung yung isang matanda nagwawala, nag-iingay. May problema talaga. Kaya nga yung kailangan nating idulog sa Panginoon yun, Amen. Kaya yun sa TNO, dinideliver, Amen. May deliverance, po. Kasi kailangan talaga nating ibulalas yun, maibsan yun, at unti-unti babaguhin ni Lord yung ating karakter. Po? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, amen. Kung may makulit kang katrabaho, way ni Lord yun kung paano mo pipigilin yung yung emotion mo, Amen. Hallelujah. Pangalawa, God promises restoration and redemption to His people who turn back to Him wholeheartedly. So, nangangako po yung Diyos sa atin na pagpapala kung tayo tapat na magbabalik sa Kanya. Po? Hallelujah. Despite po ng ating mga kasalanan, God always affirm yung mga pangako niya sa atin. Hallelujah. Kung tayo man ay nag-fail or nadapa dahil sa ating mga kasalanan, definitely mararanasan po natin yung consequences ng ating mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na po tutuparin ng Diyos yung kanya mga pangako sa atin. Amen. Amen. Glory to God. So, doon po nagtatapos yung aking mensahe. At sa huli, ang aking pong conclusion, hindi ko na po napindot. Amen. So, yung sa aking pong conclusion, samahan niyo po akong tumayo. Mayroon po akong hinandang kanta. Hallelujah. Hallelujah. So, I'm sure alam niyo rin yung kanta. Sabayan niyo po ako dahil hindi naman ako hindi po ako singer. So, amen. Arnel, ito po yung kanta ni Arnel Di Pano, So, Dakilang Katapatan. For sure, familiar po kayo rito. Samahan niyo po at hallelujah.